Isang marangyang itim na sports car ang biglang pumreno. Ang tunog nito'y tila pumunit sa payapang katahimikan ng isang maliit at mahirap na nayon ng mga mangingisda sa tabing dagat. Buong pagmamalaking bumaba ang isang babaeng presidente. Suot ang mamahaling damit, ngunit ang matalim niyang tingin ay biglang natigilan. Nabigla sa nakakasilaw at nakakakilabot na tanawin sa likod ng kinakalawang na tarangkahan. Ang dati niyang asawa na minsan niyang tinalikuran dahil sa kahirapan ay naglalakad ng pilay, paika-ika, habang maingat na sinusubuan ng lugaw ang sarili niyang ina. Inalis ni Isabel ang kanyang mamahaling salamin at bahagyang kumunot ang kanyang perpektong kilay nang malanghap niya ang pinaghalong amoy ng putik, isda at maalat na hangin. 5 taon na ang nakalipas. 5 taon mula nang iwan niya ang lahat. Ang nayong ito na laging binabayo ng bagyo. At ang lalaking simple at mahirap para habulin ang maniningning na ilaw ng syudad. Ngayon, nagbalik siya, hindi bilang isang anak na nakipagsapalaran, kundi bilang isang matagumpay na presidente ng isang malaking kumpanya ng seafood export. Ang bawat yabag ng kanyang pulang stiletto ay tila martilyong pumupukpok sa bakubakong semento, na para bang ipinapahayag sa buong mundo ang pagdating ng isang nagwagi. Dala niya ang kayabangan ng isang taong naniniwala na ang pera ang sukatan ng halaga ng isang tao. At ang pagiging mabuting anak ay kayang tumbasan ng makakapal na perang ipinapadala niya buwan-buwan. Ngunit ang kanyang pagiging kampante at ang mapang-asar ng ngiti ay hindi pa man lubusang namumukadkad ng bigla itong magyelo sa gitna ng bakuran na puno ng puting buhangin. Sa ilalim ng isang nalantang bougainvillea, sa isang luma at umuugang papag na kawayan, naroon ang kanyang nanay Elena, nakasandal sa pader. Payat na payat ito, ang buhok na puting-puti na ay magulong hinahangin sa kanyang noo. Ang mukha niya ay puno ng mga kulubot na tanda ng sakit at pagtitiis. Pero ang ikinagulat ni Isabel, na parang binuhusan siya ng malamig na tubig, ay hindi ang itsura ng kanyang ina. Ito ay ang likod ng lalaking nakaupo sa isang maliit na plastik na upuan sa harap nito. Si Marco, ang dati niyang asawa na 5 taon na ang nakalipas, ay walang awa niyang ininsulto sa labas ng korte. Ang Marco ng dati ay mahirap ngunit matipuno at malakas. Isang tunay na lalaki ng dagat. Ang Marco ngayon ay mukhang pagod at mas kaawa-awa pa sa inaakala niya. Ang luma niyang polo ay punit-punit, litaw ang balat na sunog sa araw. Ang magaspang niyang mga kamay na puno ng peklat ay nanginginig habang hawak ang mainit na mangkok ng lugaw. Ngunit ang pinakanakayanig sa lahat ay ang kaliwang binti ng pantalon niya. Ito ay walang laman, nakalambitin na parang walang silbi. Ang isang binti niya ay pilay na. Tila huminto ang lahat sa paligid. Tanging ang hagibis ng hangin at ang mahinang bulong mula sa lalaking may kapansanan ang naririnig. Sumandok si Marco ng kaunting lugaw, hinipan ito ng marahan at maingat na isinubo sa kanyang dating biyenan. Ang tingin niya kay Nanay Elena ay puno ng lambing, pasensya at pag-aalala. Gaya ng isang tunay na anak na nag-aalaga sa sariling ina. Halos hindi na makalunok si Nanay Elena. Ang payat niyang kamay ay nanginginig na tinapik ang balikat ni Marco, habang ang mga mata niya ay puno ng pasasalamat na may halong matinding kalungkutan. Ang sagrado at nakakaawang tanawing iyon ay dapat sanang magpaiyak sa sinumang makakita. Pero hindi kay Isabel. Isang malamig na kuryente ang gumapang sa kanyang likod, na mabilis na naging apoy ng galit at pagdududa. Sa kanyang mapanuri at praktikal na pag-iisip bilang isang bihasang negosyante, ang mga kilos na iyon ay isang murang palabas lamang. Bakit siya nandito? Bakit ang isang taong tinanggal na niya sa kanyang buhay ay nangahas na tumapak sa bahay niya at nagpapakita pa ng ganitong kaawa-awang itsura para makuha ang loob ng nanay niya? Ang unang pumasok sa isip ni Isabel ay pera.
Oo, pera lang ang dahilan. Ang malaking perang ipinapadala niya buwan-buwan ay siguradong nalaman ng lalaking ito. Dahil hindi na siya makapagtrabaho, bumalik siya para magkunwaring isang mabuting manugang para makahuthot sa perang panggastos ng kanyang ina. O baka naman gusto niyang gamitin ang awa ni nanay para makabalik sa kanya. Nasuklam si Isabel sa isiping iyon. Hinigpitan niya ang hawak sa kanyang mamahaling bag at huminga ng malalim para maibalik ang kanyang karaniwang malamig na tindig. Tinaas niya ang kanyang baba at humakbang ng mabilis. Ang takong ng sapatos niya ay lumilikha ng matinis na tunog sa sahig. Tapos na ba ang pag-arte mo? Ang boses ni Isabel ay malamig at matalas na tila isang kutsilyong humiwa sa katahimikan. Parehong napalingon si Marco at Nanay Elena. Ang mangkok sa kamay ni Marco ay bahagyang tumagilid at natapon ang kaunting lugaw. Nanlaki ang mga mata ni Nanay Elena. Ang tuyo niyang labi ay bumuka na tila hindi makapaniwala na ang anak niyang matagal nang nawala ay nasa harap niya na ngayon. Isabel, anak, nakauwi ka na pala? Hirap na sabi ni Nanay Elena. Ang payat niyang mga braso ay nakaunat na parang gustong yakapin ang anak. Pero hindi lumapit si Isabel. Ikinros niya ang kanyang mga braso. Tiningnan ang ina at ibinaling ang tingin kay Marco na may sukdulang pagkamuhi. Tinanong kita, pag-uulit niya. Tapos na ba ang pag-arte mo? Sino ang nagbigay sa'yo ng karapatang tumapak sa bahay na ato? Bawat salita ni Isabel ay may diin. Ang mga mata niya ay puno ng pang-iinsulto. 5 taon na ang nakalipas sa korte. Malinaw kong sinabi na wala na tayong anumang ugnayan. O baka naman dahil lugmok ka na sa hirap at pilay ka na, kaya bumalik ka rito para maging palamunin. Yumuko si Marco. Ngunit ang mga mata niya ay hindi nagpakita ng pagkataranta ng isang taong nahuli sa akto. Dahan-dahan niyang inilapag ang mangkok ng lugaw. Kinuha ang bimpo sa sampayan at marahang pinunasan ang gilid ng bibig ni Nanay Elena. Ang kalmadong kilos niya ay lalong nagsindi sa galit ni Isabel. Pakiramdam niya ay hinahamon ang kanyang kapangyarihan. Bingi ka ba? Tinatanong kita, sigaw ni Isabel, na lumapit pa ng isang hakbang. Akala mo ba, hindi ko alam ang binabalak mo? Nakita mong malaki ang perang pinapadala ko sa nanay ko, kaya ka lumapit para magpanggap na mabait at huthutan siya. Di ba? Isang pulubing pilay na tulad mo. Ano pa bang kaya mong gawin bukod sa pagsamantalahan ang awa ng matatanda at kumapit sa palda ng babae? Ang masasakit na salita ay tuloy-tuloy na lumabas sa pulang labi ng milyonarya. Bawat salita ay sandatang idinisenyo para yurakan ang natitirang dignidad ng lalaking nasa harap niya. Naghintay si Isabel na makita ang reaksyon ni Marco. Inaasahan niyang magagalit ito, sasagot o kaya'y luluhod at magmamakaawa para sa kaunting pera. Kung gagawin niya iyon, handa siyang ihagis sa mukha niya ang isang supot ng pera kapalit ng kanyang tuluyang paglisan. Pero nanatiling tahimik si Marco. Si Nanay Elena naman ay umuubo ng sunod-sunod. Puno ng luha ang kanyang mga mata. Malakas niyang pinalo ang papag. Tumigil ka, Isabel. Huwag mo siyang pagsalitaan ng ganyan. Nanay, hayaan niyo akong ayusin to. Putol ni Isabel sa kanyang ina. Matanda na kayo. Nalilito na. Kaya kayo na paglilinlangan ng ibang tao. Kulang ba ang pera para kumuha ng katulong? Hindi ba't sapat ang pinapadala ko? Bakit kailangan ang isang estranghero, isang pilay na lalaking wala ng kaugnayan sa atin, ang nandito? Hindi ba kayo nahihiya? Presidente ako ng isang kumpanya. Hindi ko hahayaang sabihin ng mga tao na pinabayaan ko ang nanay ko sa isang basahan kong ex-husband. Nakakabinging katahimikan ang bumalot sa paligid. Doon lang dahan-dahang tumayo si Marco. Dahil sa nawawalang binti, kinailangan niyang sumuporta ng malakas sa upuan para makatayo ng tuwid. Sa ilalim ng sikat ng araw, ang anino niya ay humaba sa buhanginan. Tumingin si Marco kay Isabel.
Ang mga mata niya ay kalmado sa isang kakaibang paraan. Isang katahimikan na parang dagat bago ang bagyo. Malalim at puno ng lungkot. Walang galit, walang pagtatanggol, at lalong walang kasakiman sa kanyang mga mata. Hindi siya sumagot sa anumang insulto ni Isabel. Ang kanyang katahimikan ay naging pinakamatulis na sandata na tumagos sa baluti ng kayabangan ni Isabel na nagdulot ng biglaang kaba sa kanyang dibdib. Lumingon si Marco kay Nanay Elena. Inayos ang kumot sa hita nito. Ang boses niya ay mahina at tila wala ng lakas. Magpahinga na po kayo, Nanay. Bukas po ng tanghali, babalik ako. Nandito na si Isabel. Dapat masaya kayo. Pagkasabi niyon, tumalikod siya at nagsimulang maglakad ng paika-ika patungo sa tarangkahan. Ang tunog ng kanyang paglakad ay kaladkad-tumpak. Kaladkad-tumpak. Isang tunog na tuyo at malungkot. Ang malapad niyang likod na bahagyang hukot na dahil sa hirap ay dahan-dahang lumayo. Iniwan si Isabel na tulala at nagagalit. Nakatayo lang siya roon. Pinapanood ang pilay na anino na naglaho sa likod ng mga puno ng agoho. Malinaw na siya ang nagwagi sa sagutang ito. Malinaw na napaalis niya ang manggagamit sa kanyang bahay. Pero bakit wala siyang maramdamang tagumpay? Ang mangkok ng lugaw ay umuusok pa rin. Ang amoy ng halamang gamot ay nasa hangin. At ang mga mata ni Nanay Elena na puno ng hinagpis ay nakatitig sa kanya na para bang gustong tumagos sa kanyang marangyang panlabas na anyo. Ang kayabangan ng milyonarya ay buo pa. Pero isang butil ng pag-aalala ang tahimik na itinanim sa kanyang puso. Hindi niya alam na sa ilalim mismo ng buhangin na tinatapakan ng kanyang stiletto, may isang malupit na katotohanan na naghihintay para lamunin ang lahat ng material na bagay na pinaghirapan niyang itayo sa loob ng 5 taon. Ang anino ni Marco na paika-ika at hirap na naglalakad ay tuluyan ng naglaho sa likod ng mga puno ng agoho. Iniwan ang isang bakuran na puno ng sikat ng araw at nakakapasong katahimikan. Nanatiling nakatayo si Isabel ng ilang sandali. Ang dibdib niya ay mabilis pa rin ang pagtaas-baba dahil sa galit na hindi pa humuhupa. Inihawi niya ang kanyang buhok, hinilot ang sentido, at pabalang na pumasok sa loob ng bahay. Lahat ng bagay sa lumang bahay na iyon, mula sa pader na puno ng lumot hanggang sa may biyak na hagdanan na puno ng alikabok, ay tila nang iinis sa kanyang mga matang sanay na sa malambot na karpet at mga chandelier. Ang loob ng bahay ay madilim at masikip. Ang pinaghalong amoy ng nabubulok na kahoy, pinatuyong halamang gamot, at alat ng dagat ay lumikha ng isang mabigat na hangin na nagpatakip sa ilong ni Isabel. Inilibot niya ang kanyang tingin. Ang mga gamit ay pareho pa rin tulad ng dati. Walang kahit isang bagong bagay. Ang lumang TV ay puno ng alikabok. Ang antigong silya ay kupas na. At sa sulok ay naroon pa rin ang luma at umuugang aparador. Naiinis na inihagis ni Isabel ang kanyang designer bag. Nakatumbas na ng buong yaman ng isang mangingisda sa ibabaw ng gasgas na mesa at padabog na umupo. Sa labas, si Nanay Elena ay nakaupo pa rin sa papag. Ang mga matay blangkong nakatitig sa lumalamig na lugaw. Hindi siya umiiyak. Ngunit may mga luhang namumuo sa gilid ng kanyang mga mata. Ang katahimikan niya ay parang isang malaking bato na dumadagan kay Isabel na nagdulot sa kanya ng hindi maipaliwanag na pagkabalisa. Gusto niyang maging masaya ang kanyang ina. Purihin siya sa kanyang tagumpay at kilalanin na tama ang desisyon niyang umalis. Ngunit sa halip, panlalamig ang kanyang natanggap dahil sa isang pilay na lalaki. Dahil sa nasaktang amor propyo, tumikhim si Isabel. Nanay, pumasok na kayo. Baka magkasakit pa kayo sa hangin. Sabi niya habang inilalabas mula sa sasakyan ang sandamakmak na mamahaling pagkain at supplement, bird's nest, Korean ginseng, at iba pa.
Inilatag niya ang mga makikinang na kahon sa lumang mesa. Ang kaibahan ng karangyaan ng mga regalo at ng karukhaan ng bahay ay isang malungkot at kakatuwang tanawin. Ngunit sa mata ni Isabel, ito ang patunay ng kanyang tagumpay. Dahan-dahang pumasok si Nanay Elena gamit ang kanyang tungkod. Hindi man lang niya sinulyapan ang mga mamahaling regalo. Ang tingin niya ay nakapako sa mukha ng kanyang anak na puno ng makeup. Bumuntong hininga siya ng malalim. Tingnan ninyo, Nay, sabi ni Isabel. Tinatapik ang mga regalo na para bang nagbibigay ng limos. Sa syudad, sobrang abala ako. Pumipirma ng mga kontratang bilyon-bilyon ang halaga. Pero buwan-buwan, hindi ako pumapalyang magpadala ng pera. Sa loob ng 5 taon, halos 1 bilyon na rin iyon. Sapat na iyon para ipagiba ang bulok na bahay na ato at magpatayo ng mansyon. Sapat para kumuha ng 2 o 3 katulong. Huminto si Isabel, tiningnan ang ina, at nagsalita ng may halong panunumbat. Pero tingnan ninyo, Nay, ang bahay, sira-sira pa rin. Ang mga gamit, luma. Bakit ninyo pinapahirapan ang sarili ninyo? Para isipin ng mga tao na isa akong masamang anak, na mayaman ako pero hinahayaan ko kayong mamuhay na parang pulubi. At ang hindi ko matanggap, hinayaan ninyong pumasok dito ang pilay na, yon, kulang ba ang pera kaya kailangan ninyong hayaan ang isang estranghero na ex-husband ko pa ang magsubo sa inyo ng lugaw? Napaupo si Nanay Elena sa gilid ng kama. Ang dibdib niya'y umaalon sa sunod-sunod na pag-ubo. Tiningnan niya si Isabel. Ang mga labi nanginginig na gustong magsalita. Ngunit nilunok na lang niya ito. Paano niya ipapaliwanag sa anak na binulag na ng kayabangan? Para kay Isabel, lahat ng kabaitan ay may katumbas na presyo. Anumang sabihin niya ngayon ay ituturing lang na pagtatanggol sa masamang balak ni Marco. Dahil sa pananahimik ng ina, lalong naniwala si Isabel na tama siya. Simula bukas, mariing sabi niya, ipapagiba ko ang bahay na munto. Hahanap ako ng profesional na caregiver. At tungkol kay Marco, hinding-hindi na yun na siya hahayaang tumapak dito. Masyado kayong mabait, kaya kayo naloloko. Pilait yun at walang pera. Kaya ang perang pinapadala ko ang habol niya. Huwag kayong magpaloko sa pag-arte niya. Napapikit si Nanay Elena. Isang mainit na luha ang gumulong sa kanyang pisngi. Pera. Puro na lang ba pera ang nasa isip mo, Isabel? Mahinang bulong niya. Alam mo ba na may mga bagay sa mundo na kahit isang bundok ng ginto ay hindi kayang bilhin? Isang maliit na kirot ang naramdaman ni Isabel. Ngunit mabilis itong natabunan ng kanyang kayabangan. Nanay, sabi niya, na may mapang-asar ng ngiti. Sa panahon ngayon, hindi ka mabubuhay ng walang pera. Ang pagmamahal at utang na loob ay mga salita lang na inimbento ng mahihirap para aliwin ang sarili nila. Nagsimula ako sa wala. Naranasan ko ng yurakan, kaya alam na alam ko. Yan. Ang unang tanghalian nila sa loob ng 5 taon ay puno ng alanganin na katahimikan. Nagluto si Isabel ng mga mamahaling pagkain. Ngunit si Nanay Elena ay kumain lang ng kanin na may kaunting toyo. Habang nagliligpit si Isabel, nagsimulang magtanong ang kanyang isip. Kung pera lang ang habol ni Marco, bakit kailangan niyang magsubo pa ng lugaw? Bakit may mga kahoy na hawakan sa pader para tulungan si Nanay Elena na maglakad? Bakit maayos na nakahiwalay ang mga halamang gamot na may sulat kamay pa ni Marco? Napatingin siya sa bubong. Ang dating butas ay natakpan na ng bagong yero. At ang isang malaking biga sa loob ng bahay ay tila nabali at sinuportahan lang ng isang haliging semento. Ano ba talaga ang nangyari dito? Ang perang pinapadala niya, saan napunta? Kung kinuha iyon ni Marco, bakit siya mukhang kaawa-awa at nakasuot ng punit na damit? Ang isang taong may daan-daang libo sa nayong ito ay kayang mamuhay ng marangya. Ngunit muli,
na naig ang kanyang kayabangan. Siguradong tinago niya ang pera, sabi niya sa sarili. Isang inutil na pilay, ano't ang aasahan mo? Dumilim na. Ang alon ay humahampas sa dalampasigan. Sa gabing iyon, magkatabi silang natulog sa iisang kama. Pero ang agwat sa pagitan nila ay parang karagatan. Hindi makatulog si Isabel, puno ng kaba. Hindi niya alam na ang pagsikat ng araw kinabukasan ay magdadala ng isang susi. Nabubuksan ang pinto ng isang malupit na katotohanan. Ang sinag ng araw sa umaga ay gumising kay Isabel mula sa magulong pagtulog. Narinig niya ang ingay ng nayon, tunog ng mga sasakyan, sigawan ng mga tao sa daungan. Nasanay sa tahimik na kondominium, nainis siya, nagbihis siya, nag-ayos. Isinuot ang kanyang baluti ng karangyaan, mamahaling damit, diamanteng relo. Lumabas siya sa bakuran kung saan nakaparada ang kanyang bilyon-bilyong pisong halaga na kotse. Isang kakatwang tanawin sa gitna ng karukhaan. May ilang kapitbahay ang napapatingin at nagbubulungan. Handa na si Isabel na tanggapin ang kanilang papuri nang may mapagmataas na ngiti. Ngunit ang bumungad sa kanya ay si Aling Nena, ang kanilang kapitbahay na naglilinis ng isda. Magandang umaga po, Aling Nena. Mukhang abala po kayo. Bati ni Isabel na sinadyang lakasan para marinig ng iba. Tumingin si Aling Nena mula sa kanyang buhok hanggang sa kanyang mamahaling damit at kotse. Walang paghanga, walang tuwa. Isang malamig at malayong ngiti lang. Aba, si Presidente Isabel, anong masamang hangin ang nagdala sa'yo pabalik sa putikang ito? Natigilan si Isabel sa sarkastikong tono. Hindi niya inasahan na isang hamak na taga na yun ang gaganito sa kanya. Nasaktan ang kanyang amor propyo. Siguradong naiinggit lang ang matandang ito, sabi niya sa sarili. Kaya't lalo niyang ipinagyabang, Naku, Aling Nena, abala po talaga sa syudad. Pero kahit gaano kaabala, umuwi ako para kunin si nanay. O di kaya'y ipagiba ang bahay na ito at ipatayuan siya ng pinakamalaking mansyon dito. Ayokong isipin ng iba na pinapabayaan ko siya. Malakas na ibinagsak ni Aling Nena ang kutsilyo. Tumayo siya, lumapit sa bakod at tiningnan si Isabel ng may nag-aalab na galit. Mansyon? Mga katulong? Tumawa si Aling Nena ng mapakla. Ang galing mong magsalita, Isabel. Akala mo ba mabibili ng pera mo ang lahat, pati na ang dangal ng mga tao dito? Kung nabubuhay man na parang pulubi ang nanay mo, kaninong kasalanan? Sa aming mga kapitbahay o sa anak niyang 5 taon nang hindi nagpapakita? Namutla si Isabel. Anong sinasabi niyo? Buwan-buwan akong nagpapadala ng daan-daang libong piso. Sapat na yon para mamuhay siya na parang reyna. Sigaw niya. O baka naman, gusto niyo ring makahuthot. Sabihin ko sa inyo, hindi ako tanga. Ang pera, kung hindi ginastos ni nanay, saan napunta? Siguradong may nang-uto sa kanya. Yung pilay na marko na, yon, isang inutil na walang silbi. Nakita lang na mayaman na ako kaya bumalik para magpanggap at mangikil. Ang galit sa mukha ni Aling Nena ay biglang napalitan ng pagkabigla. At pagkatapos ay ng matinding awa. Huminga siya ng malalim. Ang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa bakod, na para bang pinipigilan ang sarili na sampalin ang babaeng nasa harap niya. Sinasabi mong si Marco ay isang inutil na manggagamit? Umalingaw-ngaw ang boses ni Aling Nena, matalas at puno ng galit. Isabel, may bilyones ka na nga, pero bakit ang isip mo ay napakadilim at ang kaluluwa mo'y bulok? Buksan mo niyang mga mata mong sinilaw ng pera at tingnan mo ang bubong ng bahay ninyo. Naaalala mo ba ang super bagyo noong 1 taon? Winasak nito ang buong nayon. Nagsimulang manginig si Isabel. Nang araw na yon, patuloy ni Aling Nena, gumuho ang bubong ninyo at ang nanay mo'y nakahiga lang sa sakit.
hindi makagalaw. Ang malaking biga ay babagsak na sana sa kanya. Tanungin kita, Isabel, sa sandaling iyon ng kamatayan, nasaan ang bilyones mo? Ang pera mo ba? May mga kamay para saluhin ang biga para sa nanay mo. Ang sigaw ni Aling Nena ay parang kulog. Napaurong si Isabel, halos matumba. Ang puso niya ay kumabog ng malakas. Ang utak niya ay biglang natigilan. Anong biga? Nautal na tanong ni Isabel, ang mukha'y namutla. Tumingin siya sa bubong, sa haliging semento sa loob, at sa pilay na paglakad ni Marco kahapon. Lahat ay nagsimulang magkabuhol-buhol sa kanyang isip. Ang pinto ng katotohanan ay bahagya pa lang bumubukas. Pero sapat na ang sinag nito para sunugin ang kanyang baluti ng kayabangan. Napatulala siya, naghihintay sa huling hatol mula sa babaeng nasa kabilang panig ng bakod. Humigpit ang kapit ni Isabel sa tarangkahan para hindi matumba. Ang mga salita ni Aling Nena ay parang mga punyal na tumatarak sa kanyang dibdib. Hindi mo alam, no? Sabi ni Aling Nena. Ang boses ay puno na ng pait at hinagpis. Dahil nandoon ka sa maginhawang opisina mo, sa itaas ng isang mataas na gusali. Habang kami dito ay parang nasa impyerno. Noong gabing iyon, ang hangin ay sumisipol na parang demonyo. Tinatangay ang mga bubong. Binubunot ang mga puno. Ang dagat ay umapaw. Lahat kami ay nagkakagulo, kanya-kanyang takbo para iligtas ang sarili. Pinunasan ni Aling Nena ang kanyang mga luha. Ang nanay mo, si Nanay Elena, may lagnat at walang malay. Walang sino man sa amin ang nangahas na pumasok sa bahay ninyong anumang oras ay babagsak na. Pero si Marco, ang lalaking tinawag mong pobre at inutil, galing pa siya sa laot, basang-basa at sugatan ang mga paa. Pero sinuong niya ang panganib at pumasok sa bahay ninyo. Nabitiwan ni Isabel ang kanyang libu-libong dolyar na bag. Nahulog ito sa putikan, ngunit wala na siyang pakialam. Pagpasok pa lang ni Marco sa kwarto, humagulgol si Aling Nena. Isang malakas na blag ang narinig. Ang malaking biga na gawa sa kahoy, kasing laki ng hita at sobrang bigat, ay bumagsak mismo sa pwesto ng nanay mo. Isabel, sa sandaling iyon, kung ibang tao, tatakbo na para iligtas ang sarili. Pero si Marco, hindi. Walang pag-aalinlangan. Sumugod siya at ginamit ang sarili niyang katawan bilang panangga para protektahan ang nanay mo. Napaurong si Isabel, hirap huminga. Tila naririnig niya ang nakakakilabot na tunog ng pagkabali ng kahoy at buto. Tinaganan ng biga ang kalahati ng katawan ni Marco. Bumulwak ang dugo mula sa bibig at ilong niya. Pero ang mga braso niya ay nanatiling nakatukod sa kama. Bumuo ng isang arko para iligtas si Nanay Elena. Tiniis niya ang bigat habang unti-unting nadudurog ang kaliwang binti niya. Nang humupa ang bagyo, kinailangan pa ng mga rescuer na gumamit ng bareta para maialis ang biga. Ang binti niya, durog na durog. Ang mga buto ay nakalabas. Pero bago siya himatayin, ang tanging tinanong niya ay, "Kumusta po si nanay?" Napapikit si Isabel, ang puso niya'y dinudurog ng matinding pagsisisi. Si Marco, ang lalaking hinamak niya, ang siyang nagligtas sa buhay ng kanyang ina. Ang pilay niyang binti ay hindi tanda ng kahinaan, kundi isang malupit na medalya ng kadakilaan. Ngunit sa gitna ng unos ng pagsisisi, ang kanyang amor propyo ay muling bumangon. Ang pagiging isang bilyonaryo ay hindi basta-basta sumusuko. Sinubukan niyang kumapit sa huling hibla ng kanyang dignidad. "Titama na, Aling Nena. Huwag niyo akong daanin sa drama," nanginginig niyang sabi. "Oo, nagulat ako. Kinikilala ko ang tapang niya. Iniligtas niya ang nanay ko. Utang na loob ko yun. Pero pagkatapos noon, paano siya nabuhay? Paano hindi naputol ang binti niya? Hindi ba't dahil sa pera? Sa daan-daang libong pinapadala ko buwan-buwan. Ang operasyon, gamot, ospital. Akala niyo ba libre yon?
Kung hindi dahil sa pera ko, baka patay na siya ngayon. Kaya patas lang kami. Iniligtas niya ang nanay ko. Iniligtas ko naman siya. Walang may utang kanino. Ngunit sa halip na mapatahimik, isang nakakakilabot na ngiti ang lumitaw sa labi ni Aling Nena. Isang ngiti ng sukdulang pagkasuklam at awa. Patas lang, ulit ni Aling Nena. Ang boses ay kalmado ngunit mas nakakayanig. Ang perang ipinagmamalaki mo? Isabel, binulag ka na niyan. Sa tingin mo, pera mo ang nagligtas sa kanila? Sige, pakinggan mo to at tingnan natin kung kaya mo pang itaas yang noo mo. Huminga ng malalim si Aling Nena. Umuwi ka. Buksan mo ang lumang baul sa ilalim ng kama ng nanay mo. Mula sa unang padala mo, 5 taon na ang nakalipas. Hanggang sa huli mong pinadala. Lahat yon, nandyan pa rin. Hindi nagalaw. Nakabalot sa plastik at inaamag na. Mas gugustuhin pa ng nanay mong magutom at manirahan sa bulok na bahay kaysa galawin ang perang yun. Dahil sabi niya, baka isang araw, malugi ka. Masira ang buhay mo at mayroon kang babalikan at pangumpisa. Iningatan niya yun na parang buhay niya. Tapos sasabihin mong ginastos niya sa ibang lalaki. Hindi pa tapos si Aling Nena. Nang dalhin si Marco sa ospital, sabi ng doktor, kailangang putulin ang binti niya hanggang hita. Pero tumanggi siya. Dahil kung mawawalan siya ng binti, hindi na siya makakapangisda para buhayin si Nanay Elena. Pinili niyang manatiling pilay. Tiniis ang sakit para lang may maipakain sa biyenan niya. At alam mo ba ang pinakamatindi? 3 buwan pagkatapos ng bagyo, ang nanay mo naman ang bumagsak. Kidney failure, stage 4, kailangan ng dialysis. Araw-araw, libo-libo ang bayarin. Saan ka noon? Presidente Isabel. Ah, baka abala ka sa pagpirma ng kontrata at pag-inom ng champagne. Ang pera mo, nakatago sa baul. Kaya sino? Sino ang nagbayad? Si Marco, ang pilay na pobreng tinatawag mo. Dahil hindi na siya makapalaot. Ibinenta niya ang bangka niya. Ang kaisa-isang yaman at buhay ng pamilya nila. Ibinenta niya ang kinabukasan niya para lang madugtungan ang buhay ng nanay mo. Ang huling piraso ng katotohanan ay bumasag sa buong pagkatao ni Isabel. Ngayong wala na siyang bangka, anong ikinabubuhay niya? Humagulgol si Aling Nena. Pumunta ka sa daungan. Makikita mo siya, pasan-pasan ang sakusakong yelo. Nagpapakabaliw sa trabaho. Tinitiis ang mura ng mga amo para lang may pambili ng gamot ni Nanay Elena. Gabi-gabi, pagod at sugatan. Siya pa rin ang nag-aalaga, nagpapakain, at naglilinis sa nanay mo. Lahat ng iyan, ginawa niya dahil sa isang pangako sa tatay mo bago ito mamatay. Naaalagaan niya ang pamilya ninyo. Tapos ikaw, darating ka rito, ipapamuka ang pera mo at tatawagin siyang manggagamit. Isabel, kahit tambakan mo pa ng ginto, hindi mo kailanman mabibili kahit isang kapiraso ng pagkatao ni Marco. Tumalikod na si Aling Nena. Iniwan si Isabel na nakatayo, tulala, at dinudurog ng isang higanting bigat ng kahihiyan at pagsisisi. Ang perang ipinagmalaki niya ay walang silbi. Ang buhay ng kanyang ina at ang kapayapaan ng kanilang tahanan ay itinayo sa dugo, luha, at sakripisyo ng lalaking walang awa niyang niurakan. Hindi totoo yan, bulong niya. Bigla siyang tumakbo papasok sa bahay, nadapa. Ngunit gumapang na parang baliw patungo sa ilalim ng kama. Sa ilalim ng kama, sa gitna ng alikabok at agyo, natagpuan niya ang isang lumang baol na kahoy. Kinuha niya ang pandikdik ng alimango at buong lakas na pinukpok ang kinakalawang na kandado hanggang sa masira ito. Nanginginig niyang binuksan ang takip. Sa loob, naroon nga ang makakapal na tali ng pera. Bawat isa'y nakabalot sa plastik at may petsa. Walang bawas, hindi nagalaw. Sa ilalim nito, naroon ang mga resibo mula sa ospital. Daan-daang libo ang halaga. Nakita niya ang imahe ni Marco, pasa ng yelo. Hawak ang mga resibong ito.
Ngunit ang pinakamatinding dagok ay nasa ilalim pa. Isang maliit na kahon. At sa loob, ang singsing na pangkasal. Ang mismong singsing na buong paghamak niyang itinapon sa dagat 5 taon na ang nakalipas. Sa ilalim nito, isang kapirasong papel. Sulat kamay ni Marco. 3 araw at 3 gabing sumisid sa ilog. Nasugatan ng talaba ang mga kamay. Pero buti na lang, nahanap ko. Hindi na ito singsing ng mag-asawa. Pero itatago ko para ipaalala sa sarili ko ang utang na loob sa pamilyang kumupkop sa akin noong ulila ako. Kahit galit siya sa akin, hindi ko pwedeng pabayaan si nanay. Isang mainit na luha ang pumatak sa papel. 3 araw at gabi para lang mahanap ang isang simbolo ng pangako. Na siya mismo ang nagtaksil. Hindi para makipagbalikan, kundi para itali ang sarili sa isang sagradong panata ng kabutihan. Hindi na napigilan ni Isabel. Bumuhos ang kanyang mga luha. Hindi dahil sa awa sa sarili, kundi dahil sa matinding kirot ng pagsisisi. Humagulgol siya ng malakas. Ang tunog ay puno ng sakit at kahihiyan. Ang magarang damit, ang perpektong ayos, lahat ay nawala. Ang natira ay isang babaeng pasan ang bigat ng kanyang kasalanan. Sa labas, biglang dumilim ang langit. Kumulog at bumuhos ang malakas na ulan na tila nakikidalamhati sa nagaganap na trahedya at kasabay na hinuhugasan ang mga bakas ng kayabangan sa lupa. Ang unos sa puso ni Isabel ay nag-udyok sa kanya na gumawa ng isang bagay para matubos ang sarili. Hindi na niya kaya. Ang pagsisisi ay parang isang tsunami na winasak ang lahat ng harang ng kanyang pagkatao. Tumayo si Isabel. Ang damit ay puno ng putik. Ang buhok ay magulo. Tumakbo siya palabas. Hindi alintana ang sakit ng pagkakabangga sa hamba ng pinto. Hinubad niya ang kanyang stiletto at tumakbo nang nakayapak sa ilalim ng malakas na ulan patungo sa daungan. Ang daungan ay isang magulo at maingay na lugar. Amoy ng isda, langis, at sigawan ng mga tao. Sa gitna ng ulan, hinanap niya si Marco at doon nakita niya ito. Pasa ng isang sako ng yelo. Paika-ika siyang naglalakad sa madulas na semento. Bigla, nadulas siya at bumagsak. Ang sako ng yelo ay dumagan sa kanya. Ang amo niya ay lumapit at sinigawan siya dahil sa pagiging lampa. Lahat ng tao ay nakatingin, ngunit walang tumulong. Si Marco, kinagat ang labi para pigilan ang sakit. Sinubukang tumayo. Nang makita ito, parang pinipiga ang puso ni Isabel. Marco! Isang sigaw na puno ng sakit ang kumawala sa kanya. Tumakbo siya na parang baliw. Itinulak ang amo ni Marco. At sa harap ng lahat, sa gitna ng putikan at mabahong tubig isda, lumuhod siya. Ang presidente ng isang malaking kumpanya, ang babaeng sanay sa karangyaan, ay lumuhod sa paanan ng lalaking kanyang hinamak. Isabel, anong ginagawa mo? Tumayo ka! Madudumihan ka! Gulat na sabi ni Marco. Pero lalo siyang niyakap ni Isabel. Patawarin mo ako, Marco. Patawarin mo ako. Ako ang may kasalanan. Humagulgol siya. Bakit ang tanga-tanga mo? Bakit mo isinakripisyo ang buhay mo para sa nanay ko? Bakit mo ibinenta ang bangka mo? Bakit mo hinanap ang singsing? Bakit mo tiniis lahat ng panlalait ko? Bakit? Ang bawat tanong ay puno ng pagsisisi. Ang mga mangingisda sa paligid ay natahimik. Pinapanood ang eksenang nagaganap. Isa akong masamang babae. Ginamit ko ang pera para yurakan ka. Bulag ako. Walang utang na loob. Sige na, murahin mo ako. Saktan mo ako. Huwag mong gamitin ang kabutihan mo para parusahan ako ng ganito. Ang sakit. Marco, ang sakit. Gumuho ang ulo ni Isabel sa balikat ni Marco. Ang iyak niya ay halos hindi na marinig sa lakas ng ulan. Bumuntong hininga si Marco. Wala siyang galit. Walang paghihiganti.
Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang magaspang at sugatang kamay at marahang hinaplos ang basang buhok ni Isabel. Tumayo ka na, madudumihan ang damit mo. Itinaas niya ang mukha ni Isabel at pinunasan ang mga luha nito. Ang tingin niya ay puno ng pag-unawa at kapatawaran. Ngumiti siya ng bahagya, isang nangiting nagpawi sa lamig ng ulan. Ano ang iniiyakan mo? Buhay si nanay, yun ang mahalaga. Ang ulan ay tumila. Ang madilim na ulap ay napalitan ng ginintuang sinag ng papalubog na araw. Hinugasan ng ulan ang dumi sa daungan, pati na rin ang dumi sa puso ni Isabel. Sa mga sumunod na araw, isang malaking pagbabago ang nasaksihan ng nayon. Wala na ang supladang presidente. Ang pumalit ay isang babaeng simple, namamalengke, at ngumingiti sa lahat. Natutunan ni Isabel na ang pera ay hindi kayang bumili ng init ng isang tahanan. Dinala niya si Nanay Elena at Marco sa pinakamagaling na ospital. Siya na mismo ang nag-alaga, nagmasahe sa masakit na binti ni Marco at nagpakain sa kanyang ina. Hindi niya ipinagiba ang lumang bahay. Sa halip, ipinaayos niya ito. Nagtayo siya ng isang pabrika sa kanilang nayon na nagbigay ng maayos na trabaho sa lahat ng mangingisda. Si Marco, dahil sa kanyang kaalaman sa dagat, ang ginawa niyang tagapamahala. Ang kanyang pilay na paglakad ay naging simbolo na ng respeto. Isang hapon, sa ilalim ng namumulaklak na bougainvillea, naghahanda sila para sa hapunan. Si Isabel, suot ang simpleng apron, ay masaya habang nag-aayos ng pagkain. Si Nanay Elena ay malusog na at nakangiti. Si Marco, inasikaso muna ang ina bago asikasuhin si Isabel. Pagkatapos kumain, kinuha ni Isabel ang isang lumang kahon. Ang kahon na naglalaman ng singsing. Marco, sabi niya, nangingilid ang luha. 10 taon na ang nakalipas. Ginamit mo ang singsing na to para ipangako na aalagaan mo ako. 5 taon na ang nakalipas. Dahil sa katangahan ko, itinapon ko to. Kasama ang pinakamabuting lalaki sa mundo. Pero pinagbigyan ako ng tadhana na makita kung paano mo ito muling nahanap para lang tuparin ang isang pangako. Kinuha niya ang singsing. Ngayon, sa harap ni nanay, hindi na ako hihingi ng tawad dahil ang pagmamahal mo, hinugasan na ang lahat ng kasalanan ko. Ang hihilingin ko lang, isuot mo ulit na to sa akin. Hayaan mong gamitin ko ang natitirang buhay ko para maging mga paa mo, para maging pahinga mo. Pwede ba tayong magsimula ulit, Marco? Si Marco, ang lalaking hindi umiyak kahit dinaganan ng biga. Ang lalaking binuhat ang bigat ng pamilya ay umiyak. Mga luha ng kaligayahan. Kinuha niya ang singsing at sa gitna ng ginintuang takipsilim, ang singsing na pangkasal ay muling bumalik sa daliri ni Isabel. Ngumiti si Nanay Elena, puno ng kaligayahan. Ang bagyo ay tuluyan ng lumipas. Ang nawalang anak ay natuto na. Isang tunay na pag-ibig ang muling isinilang mula sa putik. Pinatutunayang ang sakripisyo at pagpapatawad ang pinakamahalagang yaman sa mundo. Kumusta po kayo mga kaibigan? Curious lang ako. Mula sa ang panig ng mundo o Pilipinas kayo nanonood ngayon? I-comment nyo naman sa baba para mabati ko kayo. Ano po ang masasabi ninyo sa kwento natin ngayong araw? Mayroon ba kayong aral na napulot o bahagi na tumatak sa inyo? Ibahagi nyo naman ang inyong saloobin sa comment section. Gusto kong malaman ang iniisip ninyo. Saan man kayo naroroon sa mga sandaling ito. Ang aking dalangin ay palagi kayong nasa mabuting kalagayan, ligtas, at malayo sa anumang kapahamakan. Nawa ay laging puno ng kapayapaan ang inyong mga puso at isipan. At syempre, kung mayroon din kayong sariling kwento na nais ibahagi sa ating komunidad, mapa-inspirasyon man yan, katatawanan, o kahit pa mga karanasang hindi malilimutan, huwag po kayong mag-atubiling i-comment o i-message sa amin.
dahil naniniwala ako na bawat isa sa atin ay mayroong magandang kwento na dapat marinig ng lahat. Hanggang sa muli, mag-iingat po kayo palagi.